Ang kapal din pala talaga ng pagmumukha mo, Adelfa, no? Hindi ka pa pinapapasok at nandito ka na sa loob. Talagang makapal ang pagmumukha ko. At hindi ko nakakayang maghintay pa ako sa labas. Tsaka pwede ba, hindi ko ang kailangan ko, si Blandina. Bastos ka? Walang yaka na sa pamamahay kita? Ako, tigil-tigilan mo kung babae ka. Baka gusto magwala ako rito. At isigaw ko sa buong mundo o sa buong subdivision dito na hindi naman talaga anak ni Peter, pati ni Blandina, yung hawak mong baby ngayon. Bunganga mo. Hindi ko ba yung bunganga mo nakakaya sa mga katbahay? Kung ayaw mo ipagkalat ko, na hindi mo talaga apo yung pinagmamalaki mo sa mga kaibigan mo dito sa buong subdivision. May kailangan kang gawin sa akin. Anong kailangan mo? Anong kapalit? Ang gusto ko lang naman lumuhod ka. Senyorita? Pasok! Senyorita, sir. Nandiyan po sa baba yung mama nyo. Sige na, Sonia. Bababa na kami ni Senyorita Blandina mo. Sige, sunod kami. Opo. Halika na. Senyora, anong nangyari sa inyo? Wala, Sonia. Diyan ka na muna. Senyora. Senyora. Nangyari doon? Excuse me po. Tinawag ko na po si Senyorito Peter pati Senyorita Blandina. Diyan na ho kayo. Salamat. Hoy, Sonia. Pag pupunta ako rito, huwag mo akong babasusin, ha? Isa ka lang namang isang kahig, isang tuka. Kalam ko sino ka. Wala ho akong pakialam sa inyo. At wag daw wag niyo akong duduruin. Pareho lang ho tayong dukha. Bastong babaeng to. Bastos! A few moments later. Hello, Francia. Oo. Kanina pa ako dito sa bahay ng Kuya Peter mo. Well, kaya ako masaya kasi napahiya ako yung nanay ni Blandina. Minuditahan ba naman ako rito? Pwes, pinahiya ko siya. Ang sabi ko sa kanya, magsisigaw ako dito sa loob ng village at isisigaw ko na hindi niya apo yung pinagmamalaki yun, pinabinyagan niya at hindi anak ni Blandina yon. Ayun, natakot. At syempre, magdita nanay mo, alam mo yan, pinaluhod ko para hindi ko isigaw yung baho nila. Hindi pa tinatawag pa nung alipin ng sagigilid to si Sonia. Yung ate Blandina mo pati ang Kuya Peter mo. Sige mo ka nandyan na. Tawagan kita mamaya. Maglinis ka dyan, ha? Ma, magandang araw, ma. Kamusta kayo? Peter, Blandina. Ako na dumalaw, oh. Ako na dumayo. Kasi parang nakalimutan nyo na kami. Lalo ka na anak. Mukhang kinalimutan mo na ako. Naku, ma, pasensya ka na, ma. Huwag ka na magtampo sa amin ni Blandina. Busy lang kasi kami talaga nung nakarang binyagan. Tsaka, inasikaso ko rin yung business nila, eh. Tulong ko si Blandina. Pasensya na, ma. Alam mo ba ginawa sa amin ng nanay mo, Blandina, sa binyag ng anak mo? Hinaharang niya kami sa gwardya. Nakakaya sa mga tao doon. Ang gaganda pa ng mga kasuotan namin. Nagsama pa ako ng mga kapitbahay namin. Tapos, hindi kami pinapasok. Ang laking tampo ko ng Blandina. O nga po, nalaman ko nga po yung ginawa sa inyo ni Mama. Kaya, umihitig ako ng pasensya. At ikaw naman, Peter, hindi mo lang kami tinawagan kung nakapasok ba kami o hindi. Kakainis ka. Kaya nga, ma, pasensya naman kung hindi kayo natawagan yung binyagan kasi dumami na yung bisita, dumami na yung taon na kailangan kong asikasuhin dahil nga binyag ng apo nyo. Pasensya ka na. O nga, matama si Peter, medyo busy lang po. Pasensya na po kayo. Ma, excuse lang, ma, ha? Mayroon tumatawag sa akin. Kausapin ko lang po about sa business to. Sige. Kausapin mo muna yung tumatawag sa telepono.
Kami lang muna ni Blandina mag-uusap. Blandina, kausapin mo na si Mama. O sige na, Peter, kausapin mo na muna yan. Kami lang muna ni Mama. Hello? Ma, pasensya na po talaga kayo. Wala na sa akin, Blandina yon. Okay na sa akin yan. Pero may sasabihin ako sa'yo. Salamat, Ma, at napatawad niyo ako. Pero, ano po ba yung sasabihin niyo, Ma? Wala na kaming kapera-pera ni Francia. Bigyan mo kami ng 10 milyon. Ha? 10 milyon? Ang laki naman po. Oh, ba't parang nagulat ka? Di ba marami kayong pera? Bigyan mo kami ng 10 milyon. Pandagdag din sa business namin at saka pambili ng mga luho namin ni Francia. Bakit parang ayaw mo, Blandina? Di ba maraming pera yung nanay mong bruha? Hindi naman po masaayaw, kaya lang ang laki po ng 10 milyon. Okay, kung ayaw mo, sasabihin ko lang kay Peter na siya yung ama ng kambal ni Nena. Ano? Si Peter? Ang ama ng kambal ni Nena? Sabi ko na noon pa eh. Si Peter yung ama eh. Pero ma, bakit? Paano nyo nalaman, Ma? Paano? Paano ko nalaman? Meron lang naman akong pamangking nagtatrabaho sa Asian Hospital na may kakilala sa Australia na nagdi-DNA test. So positive na anak ni Peter yung kambal. At si Peter siyang bumembang kay Nena. Ayun. Nagwagi si Peter, nagkaanak sila. Kambal pa. Eh kayo ni Peter, wala. Kaya wala ka rin may pagmamalaki sa akin. Hindi ko naman apo yun. At hindi mo ba alam, nakalat na yan sa lugar namin? Ano? Paano na nalaman na hindi ko anak yung bata dito sa bahay ko? Paano nalaman ng mga tao doon sa lugar ninyo? Huwag kang mag-alala, hindi nagmula sa akin yung issue. Baka yung katulong mo nagkalat si Sonia. Pinsan niya yung si ano doon, si Feling Taga. Si Sonia? Hindi magagawa sa akin ni Sonia yan. Tawagin mo Sonia. Iharap mo sa akin. Sonia! Sonia! Oh, senyorita, bakit po? Sonia, ipinikalat mo ba yung sikreto ko na hindi ko anak yung bata doon sa pinsan mo? Ha? Wala pong kinukwento, senyorita. Di ba, pinsan mo si Feling Taga? Na siyang nagmamaldita rin kay Blandina noon? Malamang ikaw nagkakalat na hindi anak ni Blandina yung bata. Huwag ho kayo nagbibintang, Aling Adelpha, ha? Hindi ako sinungaling. Sinungaling. Maniwala po kayo sa akin, senyorita. Tikom po ang bibig ko pagdating sa mga sikreto ng isang pamilya. Sige na, Sonia. Sige po. Ma, may tiwala ako kay Sonia. Matagal na naming katulong si Sonia kaya hindi ako ipapahamak ng taong niya. Okay. Maniwala ka lang kay Sonia, wala akong magagawa. Basta kailangan ko ng 5 milyon. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip na bigyan kami ni Francia ng 10 milyon. Dahil kung hindi, malalaman ni Peter. Ano yung kailangan ko malaman, Ma? Peter? Ay, wala yun, anak. Iba yung pinag-usapan namin. Malalaman ni Peter na masaya si Blandina na kaanak na kayo. Di ba, Blandina? Kala ko naman kung ano. O, Peter, tapos na ba yung kausap mo? O, nakausap ko na itong kliyente ko. May bago na naman akong racket. Ah, buti naman meron kang bagong racket. Saan namang bansa yan? Dito lang sa Pilipinas. Ah, dito lang sa Pilipinas. Wait lang, matatawagan ko lang yung iba pang client ko, ha. Usap muna kay ni Blandina. Kasi sige, tawag mo yung mga dapat mong tawagan. Nag-usap lang naman kami ito ng asawa mo. Excuse lang po muna. Hello? Ah, pasalamat ka. Tsaka alam ko naman kasabot mo nanay mo na hindi kami pinapasok sa binyagan. Bigyan ng pagkakataon, 10 milyon sa loob lang ng 5 araw. Sige, Ma. Pag-isipan ko yung 10 milyon na hinihingi ninyo. 5 araw? Saan nakukuha ng 10 milyon?
Ayoko malaman ni Peter na anak niya yung kambal. Baka iwan niya ako. Hindi! Hingi ako kay mama ng 10 milyon.